He was wounded and crushed because of our sins. By taking our punishment, He made us completely well. All of us were like sheep that had wandered off. We had each gone our own way, but the Lord gave Him the punishment we deserved. Isaiah chapter 53, verses 5 and 6, CEV. Blessed day everyone and welcome to our live stream. Muli, isa na namang mapagpalang araw para sa ating lahat mga kapatid. Anong oras, anong araw, saan nyo man ito panunuorin sa lahat ng sulok ng mundo. Mapagpalang araw po ang ipinararating natin sa lahat-lahat na manunood ng broadcast na ito. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral at tayo nga po ay nasa ating Making the Invisible Visible at number 33 na po ito, part 33 na po. At ang pinag-uusapan po natin sa ngayon ay yung man's greatest problem. At alam po natin na ang pinakamalaking problema ng tao talaga ay hindi pera kundi kasalanan. It is the problem of sin. Tinalakay po natin yan doon sa ating part 31. And then sa ating part 32, binigay po natin yung the solution for sin. The po yun, hindi po solutions, kundi the solution for sins. At nung pag-usapan po natin ito, ipinakita po ng inyong lingkod, yung uri ng magpagtuturo, yung light and heavy na tinatawag, yung Calva Homer o yung light and heavy. Ano man ang totoo sa mga maliliit na bagay, kailangan totoo sa malalaking bagay. Ano man totoo sa mga material na bagay, kailangan maging totoo din siya sa mga spiritual na bagay. Ano man totoo sa hindi mabigat or sa mga practical na bagay, then sa mga spiritual na bagay, kailangan totoo din. Kaya yan ang Calva Homer na tinatawag, ang light and heavy. Ngayon po sa part 33, ewan ko ano nangyari dito. Servant nilagay ko, servant lang nilagay ng aking laptop. The suffering servant, nasa part 33 po tayo. Balikan lamang po natin, sumandali. At ipinakita po natin sa pamamagitan ng T account o sa pamamagitan ng tinatawag natin na accounting equation. Sabi nga natin, mananatiling open ang account ni Ronnie kapag may utang siya na 64 inches na television set, ng bayad ay 150,000 pesos. So ang 150,000 pesos ko na utang na yan sa TV, sa account nila, mananatiling hindi bayad yon. Mananatiling may credit account ako sa kanila na 150,000. Kahit na sabihin pang there was one who was willing na isang billionaire o isang talaga namang maawain na willing to pay, and sasabihin niya, Ronnie, it's a gift. Walang string attached. Pero sabi nga natin, kahit na gustuhin man yan ng pinagkakautangan ko, hanggat wala akong consent ayon sa batas, hindi maaari ang third person. Bagamat ando dun lagi yan at his disposal, yung 150,000 to offset my credit account. Hanggat hindi ko sinasabing I give my consent, I am willing, hindi po mababayaran at hindi po magkakaroon ng close account si Ronnie Cariaga. Kaya the moment na sinabi kong okay, pinapayagan kita, ikaw na magbayad, hindi ko talaga kayang bayaran, then and only then, ilalagay niya sa aking debit account ang 150,000 pesos, thus making my account closed. Sa ganun din kaparaanan, sa listahan ng Diyos, mayroong credit account si Ronnie at ang kanyang kasalanan o ang kanyang utang ay kasalanan. At ang kabayaran niyan ay kamatayan. Batid ng lahat na mayroong isang namatay para sa kasalanan. Batid ng lahat-lahat ng mga tao na sinasabing there was one who was willing to die in my stead. And yet, kung ako sa ganang akin, ayaw ko din payagan. Hindi ko ibibigay ang aking consent. Hindi ko sasabihin na, okay, pinapayagan kita or tatanggapin ko yung kabayaran na ginawa mo sa cross. Kaya dito mag-a-apply yung tawag natin na Calva Homer. Kung pwede sa television set, kung pwede sa mga appliance center, kung pwede pala yan sa legal na term, hanggat hindi ko binibigyan ng consent, hanggat hindi ko binibigyan ng pahintulot
na siyang magbabayad, then mananatili sa akin yung utang ko at ang kabayaran nga noon ay kamatayan. The moment, sabi nga natin sa Calva Homer, the moment I give my consent, the moment ang sasabihin ko sa kanya, let him pay my debt. Okay, you can pay my debt, and that will be given there to offset or para bayaran ng kanyang kamatayan. Hindi ako magbabayad, kundi siya ang magbabayad ng aking mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Kasi ang required ng batas ay kamatayan. Ang utang ko, kasalanan, ang bayad kamatayan. Siya ang nagbayad ng kamatayan na yan upang itong abang kaluluwang kagaya ko ay maligtas sa kamatayan na bayad ng kasalanan. Then, bayad ako. Maraming magrereklamo, cheap grace naman yan. Ronnie, that's so cheap. You made the salvation simple. Bakit natin kailangan pahirapan? Cheap nga ba? Believe me, hindi po cheap yan. Simple nga ba? Believe me, hindi din po simple yan. Hindi siya cheap, hindi siya made simple, pero that is written. Yan ang nasusulat. Yan ay ayon sa hula. Kaya ang hula, kaya nga sabi ng natin, anumang mga ihinula doon sa una, ay nagkaroon ng katuparan. At karamihan sa mga katuparan ng mga hulang yan ay ang fulfillment is in Christ. Kaya kung titingnan nyo maigi, yung prophecy ni Isaiah sa chapter 52 at chapter 53, yung tinatawag nilang suffering servant. Kaya makikita niyo po yung title natin, The Suffering Servant. Ito pong pinanggalingan. Ito pong pinanggalingan din nung ginamit natin nung nakaraan. Sa pamamagitan ng kanyang latay, tayo ay nagsigaling. Siyang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan doon sa kahoy. Ito po yung pinanggalingan ng prophecy na yan. Ito po yung solution para sa kasalanan. Ito po ang nagbayad para doon. Ano nga ba ang nasusulat patungkol sa kanya? Isaias Kabanatang 53 sinasabi, kaya nga hindi po siya cheap. Kaya ang unang tanong ni Isaias ay, has anyone believed us or seen the mighty power of the Lord in action? Wala talagang maniniwala. Kahit na nga ngayon sa panahon natin, kung sasabihin natin, ganito ang kapatawaran ng kasalanan, ito ang bukod-tanging kapatawaran ng kasalanan, ito ang bukod-tanging kaparaanan, hindi tatanggapin ng mga tao yan. Kasi gusto nila talaga, mayroon silang parte. Mayroon silang part para mabayaran kanilang mga kasalanan. Andyan ka na pagdating ng summer, andyan ka na magpepenitensya, andyan ka na nakatikluhod mula doon sa bungad o mula doon sa may pintuan hanggang sa may altar, andyan ka na magpapanata, andyan ka na sari-saring kaparaanan upang mapatawad lamang ang mga kasalanan. Sari-saring mga pangako, panata, sari-saring mga debosyon, sari-saring mga kaparaanan para mabayaran ang kasalanan na yan. Iya't nakita na po natin. Isa lang ang bukod-tanging kaparaanan para mabayaran ang kasalanan na yan. Kamatayan. At binayaran nga. Ibig ba sabihin lahat na ng tao manliligtas? Tingnan po muna natin. Ayon sa hula, sinabi nga niya, ayaw paniwalaan din. The mighty power of the Lord in action. Like a young plant or a root that sprouts in dry ground, the servant grew up obeying the Lord. He wasn't handsome king. Hindi siya kagandahang lalaki na kagaya ng mga pinapangarap ng karamihan. Na kapag sinabing prinsipe, sapagkat siya ay prinsipe, Prince of Peace. Nothing about the way he looked made him attractive to us. So sa mga maggagawa ng drawing na ang Panginoong Jesus ay may malamlam na mata, tapos matangos ang ilong, tapos yung kanyang cheek, those things are, sabi ni Isaias, he has nothing about the way he looked na maging attractive sa atin. And one more thing, ginamit ito ni John, he was hated and rejected. And his life was filled with sorrow and terrible suffering. Batid naman natin anong nangyari sa kanya. Batid naman natin anong ginawa sa kanya.
Batid din natin kung papaano siya ipinagtabuyan ng kanyang mga kapatid mismo. Batid din natin na marami sa kanyang mga kapatid, sa halip na protektahan siya, lalong ipinapahamak. No one wanted to look at him. Wala kahit isa man na gustong tumingin sa kanya. We despised him and said, he is a nobody. Immediate family thought he is a nobody. Mga kababayan niya thought he is a nobody. Mga kasamahan niya, they all thought he is a nobody. Wala yan, hindi yan. And even religious leaders thought he is a nobody. Yet kung titingnan natin maigi, he suffered and endured great pain para kanino? For us. And yet we thought his suffering was punishment from God. Buong akala ng karamihan, kaya siya nagdurusa ng ganito dahil ito ay kaparusahan ng Diyos sa kanyang mga kasalanan. Yet it is being specified that he suffered, endured great pain. It is not because of his sins, but because and for us. Kaya yung talatang susunod, sasabihin niya sa atin that he was wounded and crushed. Hindi dahil sa kanyang kasalanan. Siya ay nasugatan. He was crushed because of our sins. By taking our punishment, tayo dapat ang parurusahan. He made us completely well. Sa pamamagitan ng kanyang mga latay, tayo nga ay nagsigaling. Sapagkat katotohanan, tayo nga ay kagaya ng mga tupa na nangaligaw, ang bawat isa sa atin ay pumunta na sa kanyang sariling kaparaanan, sariling daan. But the Lord, ang Panginoong Diyos, gave him the punishment we deserve. Ano nga ulit ang bayad ng kasalanan? Kamatayan. Ano nga ulit ang parusa ng kasalanan? Kamatayan. The Lord gave him that punishment. We deserve, tayo dapat mamatay para sa ating mga kasalanan. But the Lord gave him that punishment we deserve. Yung kaparusahan na kamatayan, ibinigay, ipinataw ng Diyos sa kanya. Kaya huwag sasabihin talaga naman maging mabait ka lang, huwag ka lang aapak ng ibang tao, huwag ka lang gagawa ng masama, huwag ka lang maging masunurin ka lang o di kaya ay manalangin ka lang lagi. Then, if those things are true, kung ang mga bagay-bagay na yan ay totoo, then, paanong maipapataw ng Diyos kay Kristo ang kaparusahan natin? Sa mga 5 nabanggit ko, walang Kristo po doon. Wala pong kinalaman ang kamatayan niya sa cross. Wala pong kinalaman yung sakripisyo niyang ginawa para sa atin. Kaya ang ilan sa atin ay habang sinasabi yan, indirectly sinasabi mong sa sarili kong kaparaanan, pwede kong iligtas ang aking sarili. At hindi ko kailangan si Jesus sa aking buhay. Look at this. He was painfully abused. Totoo nga naman. Suffered beyond higit kaysa sino man. He did not complain. He was silent like a lamb being led to the butcher or slaughter, as quiet as a sheep having its wool cut off. Totoo din po ito. He was condemned to death without fair trial. Isipin mo yon. Ang pinakawalan si Barabbas, hindi siya. Who could have imagined what would happen to him? Ang kanyang buhay ay kinuha mula sa kanya dahil sa kasalanan natin. Dahil sa kasalanan ng mga taong nilalang ng Diyos. Hindi siya dishonest and violent, but he was buried in a tomb of cruel and rich people. Tingnan nyo, hanggang sa kanyang libingan, it was prophesied na hindi kanya yon. Kaya nga, si Joseph of Arimathea, ang nagmamay-ari ng kanyang libingan at ipinagamit na siya maging libingan. To the letter ang fulfillment nito. Ang lahat-lahat ng mga bagay na to ay natupad kay Jesus na tinatawag nating Kristo.
Kung inyo pong mamarapatin sa chapter 52 verse 14, kung napanood ninyo yung The Passion of the Christ, nakita natin kung paanong ipinakita ni Mel Gibson at ni Caviezel. Paano ipinakita nila na talagang kawawang-kawawa at malaki nga yung impact nito nung ilagay sa big screen. Subalit ang Isaiah, nagsasabi na si Isaias, many were horrified at what happened to him. But everyone who saw him was even more horrified because he suffered until he no longer looked human. Wala pa doon. Sinasabi nga sa ibang parte ng kasulatan, yung mga humablot sa kanyang balbas, hindi dinetect yan sa Passion of the Christ. He no longer looked human because of the beating, because of the cruelty, because of the many things that was done against him. Yan ay kay Isaias. So wag sasabihin nino man na yung kamatayan niya sa cross ay isang cheap. At yung tatanggap ng kabayaran ng kanyang kamatayan sasabing cheap grace. Hindi po yan cheap. Tandaan natin, this is God's monogenes. Mono isa, gene genes. Isa ang DNA niya at ng Diyos. Kaya tawag na natin ito yung bugtong na anak ng Diyos. Pinarusahan, ipinataw sa kanya ng Diyos ang nagawa na niya na provision ng batas na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Siya ang namatay para mabayaran ang kamatayan na yan. So it is not cheap. Not at all cheap. Kaya isang bagay dapat ang makita natin. If itong mga bagay na ginawa niya, what now? Being not cheap, dapat mapansin ng bawat isa na sa kanya, in him, sa kanya lang, hindi sa labas niya, in him, sa kanya lang, in him, there is redemption. Sa Tagalog, pagkatinubos. Saan tayo tutubusin? Tutubusin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. In him, there is redemption. Anong meron sa redemption? Anong meron sa pagkatinubos? Anong meron kagaya ng meron kang nakita na free Pepsi sa Tansan? Pupunta ka sa Redemption Center, sasabihin mo, kukunin ko yung free na Pepsi ko. O free, anything free. Pupunta ka sa Redemption Center. Ganun din, we were redeemed. Tinubos tayo. Sana mababasa? Ito'y mababasa po natin sa Ephesians chapter 1 verse 7. In him, sa kanya. In Jesus, the Christ. In him we have redemption through his blood. Sa pamagitan ng kanyang dugo, the forgiveness of our trespasses. Forgiveness of our sins according to the riches of his grace. Ephesians chapter 1 verse 7. Nasa kanya mayroon tayo ng ating katubusan sa pamagitan ng kanyang dugo. Anong meron yung katubusan natin? Kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Hindi mo matatagpuan ang katubusan na yan. Hindi mo matatagpuan ang kapatawaran ng kasalanan na yan elsewhere. It is only in him, sa kanya lang, period. Sa kanya din lang, walang condemnation. In him, hindi sa labas niya. In him, bukod tangi sa kanya, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Labas niya, without him, sa labas ni Kristo, mayroong condemnation because of the sins committed. Mayroong kaparusahan because of the sins committed. May kahatulan because sa kasalanan na nagawa. Kaya nga, tamang sabi ni Apostol Pablo, ngayon ngay wala nang anumang hatol o anumang kahatulan sa mga na kay Kristo Jesus. Tanong, ikaw ba ay na kay Kristo? O nasa labas ni Kristo? Or,
Baka naman presumption mo na kay Kristo ka. Tinanggap mo ba si Kristo? O sasabihin, tinanggap ko po si Kristo, Pastor. Tinanggap ko po si Kristo, Brad Ron. Na kay Kristo po ako. Madaling sabihin, anong basihan, anong batayan kaya na kay Kristo ka? Madaling sabihin, ginawa ko po. And papasok na naman yung iba't ibang kaparaanan. How to be in Christ. At pag-uusapan nga po natin, in Him. Bagamat establish muna natin na sa Kanya, hindi sa pamagitan niya lang, sa Kanya, nasa Kanya, in Him. Walang condemnation. May katubusan, wala ng hatol, sa Kanya, bukod tanging sa Kanya lamang, mayroong bagong nilalang, mayroong bagong buhay. Magbago man ng ilang taon, bagong taon, dumating man ng ilang taon, umabot man tayo ng 2030, 2020, 2050 to 2300, o saan man umabot ito, hanggat dumarating ang Panginoong Jesus, hindi magkakaroon ng tinatawag nating bagong taon, bagong buhay, hanggat ang isang tao ay wala kay Kristo, walang bagong nilalang doon nasusulat. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Ang wala pa kay Kristo, he is an old creation. The old has passed away, behold, the new has come. Sa lahat-lahat lang ng na kay Kristo Jesus, siya ay bagong nilalang. Hanggat hindi ka na kay Kristo, hindi mo pwedeng sabihin na born again na po ako. Born again Christian po ako. At wala pong terminong born again Christian. Kasi to be born again is to become a Christian. To be a Christian, you must have been born again. Kung sabihin mong born again Christian ka, that is redundant. Parang naligtas na naligtas, or parang pinanganak uli na pinanganak uli. Tapos dalawang termino lang, wala po sa Biblia ang born again Christian. Ibig mo sabihin may mga Kristiyanong hindi born again? Maling katuruan na naman yon. Ibig mong sabihin, Kristiyano ka na hindi na born again? Maling katuruan din yon. Kasi to be born again ay pagiging Kristiyano. At ang Kristiyano, marapat na born again. Kaya dito ang pagiging bagong nilalang ay na kay Kristo ka. Yan ang bukod tanging makikita natin. In Him, bagong nilalang po tayo. The next one is kaligtasan, salvation. Katubusan, walang kahatulan, bagong nilalang, kaligtasan. Ano pa hahanapin natin? Saan na matatagpuan yan? Kay Kristo lamang. Saan matatagpuan ang mga bagay-bagay na pag-uusapan natin? Kay Kristo lang. Kaya ang nakita na natin, kabayaran ng kasalanan, isa lang, kamatayan. Inako niya yan. Kaya ang lahat-lahat ng mga to, sa Kanya mo lang matatagpuan. Saan mababasa salvation? Therefore, I endure everything for the sake of the elect, sabi ni Apostol Pablo, that they also may obtain the salvation. Nasaan ang salvation na yan? That is in Christ Jesus. In Christ, in Him, bukod tanging sa Kanya lang. In Christ Jesus, mayroon tayong salvation. Outside ni Jesus, walang salvation sapagkat for there is no other name given under heaven kung saan tayo ay maliligtas. Tama lahat-lahat ng tinatalakay natin. Nagkukonekta ang lahat-lahat ng mga kasulatan kung tama ang pagkakaintindi natin, kung hindi natin ipipilit ang nakasanayang katuruan o mingaminana nating mga katuruan. Kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang upang kamtan naman nila ang pagkaligtas. At ang pagkaligtas na yan na nasa kay Kristo Jesus na may kaluwalhatiang walang hanggan. Kung wala ka pa kay Jesus, kung wala ka pa kay Kristo, kung wala ka pa dito sa sacrifice na ito, then wala kang katubusan, mayroon kang kahatulan, hindi ka pa bagong nilalang at huwag mo pangangalanda kang ligtas ka. Kasi by all means, you are lost. Ligaw ka pa rin.
Kaya nga, marapat na tingnan natin, paano nga ba ang isang tao makakapasok kay Kristo? Wala na siya. Paano nga ba ang isang tao mapaspa sa ilalim ni Kristo? Wala na siya. Paano nga ba ang isang tao ibibihis si Kristo? Paano nga ba ang isang tao mapapasa loob ni Kristo? Ito po mga katanungang ito, marami na naman po ang mga magbibigay ng mga kasagutan. Subalit, hindi siya cheap. Sa kanya, mayroon tayong katubusan, walang kahatulan, bagong nilalang kaligtasan. Lahat po yan ay binayaran sa halaga. At ang halagang ibinayad niya ay napakalaki. Buhay niya mismo, kamatayan niya mismo. Kaya hindi pwedeng sabihin, magpakabait ka lang, manambahan ka lang, masunurin ka lang, sumunod ka lang, wala ka lang ibang aapakan. Hindi po yun ang kabayaran ng kasalanan. Kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Kaya, ang dapat na tanungin ng bawat isa, papaano ba ako mapasa kay Kristo? How could I be in Him? How could I be in Christ? Marami na namang magbibigay ng mga bersikulo at kapitulo. Marami na namang magbibigay ng mga haka-haka. Marami na namang mapananampalataya na sasabing, ay, manalangin ka lang. Hindi po ba, Pastor, manalangin ka lang sapagkat hindi kanya, maraming mga awitin nagsasabing, manalangin ka lang. Ang iba na naman, magpipilit na naman sa kanilang katuruan, magkaroon ka lang ng pananampalataya, manampalataya ka lang, okay na yun, bayad yan. Again, mali po, hindi po ganyan ang katuruan ng Biblia. Ang iba naman, ay nako, maging masunurin ka lang, tumalima ka lang sa utos niya. Again, lahat po ng mga bagay-bagay na yan, bigyang daan po ng inyong lingkod next week. Alam kong ngayon ko dapat dalhin, subalit magiging mahaba po ang talakayan natin. Kaya, pagpaumanhin po ninyo, ibitin natin ng kaunti. Sa susunod po na linggo, papaano nga ba ang isang tao mapapakay Kristo? How could I be in Him? Or papaano nga ba ang isang tao ay sa loob ni Kristo pang magkaroon siya ng redemption, katubusan, magkaroon siya ng walang kahatulan, no condemnation, magkaroon siya ng panibagong buhay at magiging bagong nilalang at magkaroon siya ng kaligtasan. Maraming mga tao ang hindi pa rin tiyak sa kanilang kaligtasan. Kaya marapat siguro sa susunod na linggo, abangan po ninyo papaanong isang tao ay mapakay Kristo. Because of Him, nagkaroon ulit tayo ng unity with God. Wala na yung kasalanan. Kaya next week, kagaya ng ipangako natin last week, how to be in Christ. Salamat po muli ang inyong lingkod dahil sa pagsama niyo sa akin. Papasalamat man din ako dahil sa mga taong nagsasabi, Brad Ron, nakita namin. Papasalamat kami sa mga presentations mo. Nagpapasalamat kami sa ginagawa mong live stream every Sunday. And bagamat hindi gumagawa ng comment mismo doon sa link natin or doon dito, feel free po na mag-share, feel free po na mag-subscribe, or better yet, kung may mga katanungan kayo, ilagay lamang po ninyo doon sa mga comments ninyo and then sasagutin po ng inyong lingkod. Nagpapasalamat ako na may mga nagpa-private messages sa akin. Muli, salamat po. Ito ang inyong lingkod, Jose Roniboy Perez Cariaga.